Let's celebrate Christmas with the First Lady of Philippine Television. Kung ano yung Pasko ko noon, same pa rin po ng Pasko ngayon. Nagkataon lang na ngayon kasi meron na kaming panghanda. Namatay po kasi yung daddy ko since I was only 1 year old lang po. Hindi ko po naramdaman na nagkaroon ng tatay. Sobrang mahihain ako, pero kailangan kong kalimutan yung pagiging mahihain ko para mabuhay kami. Yung kuya ko po, may mga bagay na kahit against ako, kung happy siya, I support him pa rin. Sabi ba naman sa akin, ginagawa mo dito? May ganon. Doon ka sa labas kasi hindi ka naman artista. Tama rin naman na hindi naman talaga ako artista. Talent ako. Pero yung taong yun, natandaan ko siya. Pumasok ako sa industriyang ito. May plastic talaga. Mayaman ka na ba, anak? Totoo ba na ikaw ay niligawan ni Alden? At kung may galit kayo sa kanya, huwag niyo kami idadamay. Dahil kung hindi niyo kailangan ng asawa, kailangan namin ng ama! Lagi kong inuungkat ang nakaraan, kaya siguro nahihirapan akong harapin ang kasalukuyan. Tina, hiyang-hiya ako sa'yo. At hayaan niyo, hindi ko kayo magsisisi sa ibinigay ninyong honor sa akin ngayong gabi. Bakit ba gusto niyo lahat na lang gusto niyo ako masusunod? Well, if you're ready, I am. Hello friends! Welcome to our channel, the Snooki Serna Channel. Especially itong episode natin na ito kasi nagse-celebrate po tayo ng ating first anniversary. Akalain nyo ba naman nakapag 1 year na ho tayo? Salamat po sa tulong ninyong lahat. Espesyal din po ang guest natin. Nakilala ko ho nung nagsisimula pa lamang siya at naging guest co-host po ako sa show ni Kuya Germs. Isa na ho siya sa pinakasikat na young actresses ng ating bansa. Ladies and gentlemen, the First Lady of Primetime TV, Sanya Lopez. Hello po, Nay! Thank you so much po. Thank you so much po. Ayan, hello po sa inyong lahat. I feel so special na maging part po ko ng anniversary ng vlog ninyo. Happy anniversary! Thank you, May. Thank you, anak ko. Thank you po. Anak, na-notice mo ba ang ating surrounding area? Pasko na. Yes, napaka-Paskong-Pasko dito sa Bundle of Joy. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Bundle of Joy Studio. It is located at Scout Ralios Extension, Quezon City. Ganda, Paskong-Pasko. Diba? Tsaka angat na angat tayo. Merry Christmas, mga kapuso. Merry Christmas! You are the First Lady of Primetime Television. Anong feeling ng Pasko ng isang primetime queen? Sa totoo lang po, wala naman po talagang nagbago eh. Kung ano yung Pasko ko noon, same pa rin po ng Pasko ngayon. Nagkataon lang na ngayon kasi meron na kaming panghanda. Dati kasi wala tayong panghanda eh. Diba? Yung parang masaya na kami dati. Tapos, gigising kami ng nanay ko noon, kasama si Kuya, si Jack. Masaya na kami sa tinapay lang, tapos hotdog. Yun na yung medianoche Yun na yung namin. medianoche. Oh, swerte na po yun kung may hotdog po Minsan, instant noodles, yun lang. Tapos yung tinapay, para lang maitawid ba yung medianoche na magkakasama kayong pamilya ng... Pero Sanya, how was your childhood ba? Simple lang po yung life namin. Kaya naming kumain ng 3 beses sa isang araw. May pagkakataon pa na kapag ginipit ka, kailangan mong mangutang. So, ganun po yung life namin. Namatay po kasi yung daddy ko since I was only 1 year old lang po. Hindi ko po naramdaman na nagkaroon ng tatay. So, nung time po na yun, yung mami ko na yung tumayong ama sa amin. Yung kuya ko po, since siya yung pinaka-panganay sa amin dalawa, mas siya rin yung unang nagtrabaho rin. So, sinubukan niyang mamasukan sa mga PlayStation, nagtanim ng mga halaman. Meron pa, pagkakataon niya, nawawala yung kuya ko, hinahanap. Nandun sa sementeryo, nagpipintura. Nabalitaan ko, anak, na si Lola ang parang tumulong magpalaki sa iyo. Opo. Lola's girl po talaga ako. Namimiss ko na yung lola ko. Hello po. Ano si Lola sobrang bait. Meron siyang mga aral na itinuturo sa akin na syempre maging mapagbigay ka kahit na minsan, kahit na may pagkakataon na ikaw yung walang-wala. Pero hanggat kaya mo makatulong sa iba, tumulong ka. May mga pagkakataon pa nga po, na buhay pa yung lola ko Siya yung pinakamapagbigay na buhay pa siya, pero lahat ng mana niya, binigay na sa aming mga apo niya. Sanya, gaano kalaki ang influence ni Lola mo sa kung ano ka
today? Malaking impluwensya po talaga yung lola ko. Kasi ang dami niya mga aral na tinuro sa akin. Yung lola ko kasi, hindi niya ipaparamdam na sweet siya. Pero sweet siya. May ganun si Lola. May ganun si Lola. Kumbaga, kailangan mong lumaki na very independent, na kaya mong tumayo sa sarili mong paa, na kahit dumating yung panahon na may mawala man sa'yo, mawala man yung mga taong nasa paligid mo, kaya mong tumayo. Kamusta naman si mama, anak? Si mami, nung yun nga po, nung nawala naman yung daddy ko, siya na yung tumayong ama sa amin. Marami rin siya mga pinasok na trabaho, like nagtitinda siya sa palengke. Sipag ni mama, no? Nag-caregiver po siya. Lahat. Tapos ngayon, Ito ka na, you are the prime time queen. Naglala ko. sinabi ko sa kanya, ma, si mama. kung sa iba, siguro magiging tingin, ano ba yan, kinakawawa niyo yung nanay niyo, ganito. Pero, mga judgy, ha? pero kung tutuusan, siya yung may gusto nun. Oo. Na sinabi ko sa kanya na, kung tutuusan, hindi niya po kailangan Hindi na magtrabaho. talaga. Pero gusto niya yon at hindi ko ipinagkakait yun sa kanya kasi doon siya masaya. Tama. po. I agree with you. Lalo na yung mga nakasanayan na yung ganong klaseng buhay. Minsan kapag kinuha mo pa yun sa kanila, saka sila nangihina. So, ito, ano naman yung naging childhood dream mo? Pag-artista ba talaga yung gusto mo as a child? Siguro po masabi kong opo kasi bata pa lang ako, yun nga po, #1 fan ko yung lola ko. Kakanta na ako. Dati kasi, yun po yung trabaho ni na lola dati, nagtagabalat ng bawang kasi may palengke po. So tumutulong kami. Kapag break time, ako yung parang entertainer nila. So meron doon table, aakyat ako doon, tapos kakanta-kanta lang. Ilan taong ka naman nun, San? Siguro po mga 5 years old, gano'n na po. Pero ano po yun, hilig ko na talagang kumanta-kanta, kahit ano, mag-makeup. Ligawin ba ang isang Sanya Lopez simula nung bata ka pa? Hindi ko po masabi, Nay, kasi before, talagang boyish na ako. Mga pinsan ko po kasi madalas puro mga lalaki, barkada ko po dati puro mga lalaki. Tapos siguro kapag may lumalapit na guy sa akin, feeling ko tropa ko lang. Feeling ko kaibigan ko lang siya kasi siguro ako nandun ako sa nakasanayan natin, yung mga dalagang gusto pinupuntahan pa rin sa bahay. And not ano naman na kailangan magharana, pero yung pupuntahan ka sa bahay, magpapakilala sa mga magulang mo. Speaking of manliligaw, sino ba ngayon nanliligaw? Ito na yung question na nahihiya ko talaga kay Sanya kanina. Ako hindi ko po talaga alam kung sino talaga yun. Wala. Ako po kasi, totoo po yun, hindi ko alam kung nanliligaw ba yung isang tao sa akin. No? Kung hindi pa siya talagang, yun nga, umaharap sa mga managers ko na, kasi managers ko madalas kong kasama. Yung talagang magsasabi siguro sa akin na, okay, Sanya Lopez, ligawan kita, okay. Panliligaw na to, okay, parang ganun. So, wala ka namang napupusuan so far. At pangalan na lang natin siya sa mga initials. Initials talaga. Nakaka-tense itong part na to. Sa ngayon po kasi, yun nga, yung mahirap po kasi, yung parang baka ikaw lang. So, mas mabuti na nga na, yun nga, as long as hindi ka nagsasabi sa akin, nililigawan mo ko at hindi ka humaharap sa family ko, syempre, mahirap mag-ambisyon na, baka naman ako lang yung nag-feeling, hindi naman pala. Kasi maraming ganun na ngayon yung parang natatakot sila nga po na mag-risk or mabasted. Correct. So, mas better na lang na tahimik na lang sila. And kung feeling nila mag-work. Kung hindi. So, yun yung mga guys Respected. Buzzer question number 1. Sanya, alam namin super close ka sa kuya mo, si Jack Roberto. Pero, bakit ba lagi niya sinasabi na bida-bida ka? Bakit ka ba bida-bida, Sanya? Ayan, hello Ate Charis, hello. Bida-bida, kasi merong moment kasi na kapag tinatanong ako, gusto ko, yung kapag ikaw yung nagtanong, gusto mo yung wala ka ng kasunod na, wala ng follow-up question. Gusto mo na nasagot mo na lahat ng mga katanong. Maaaring tanongin. Apo. Doon siguro nag-start yun, na parang may nagtatanong sa akin about doon sa camera, tas ako as proud doon sa camera ko. Sinabi ko talaga na, ito pa yun, ganyan. So, yung kuya ko that time, nag-observe, sabi niya, doon na nagsimula ng, hi, bida-bida. Ano meron niya sa camera mo? Ano meron niya sa camera mo? Ay, naku, bida-bida na naman. Pinagmamalaki na naman po yung camera niya. Wala ka lang ganito eh. Tapos blurred na naman pagka pinakita. Ay, bida-bida! So, ano yung suot mo? Ay, naku,
naku, bida-bida na naman. Nag-diet daw siya. Nag-diet, nag-workout. Bida-bida. Naka-backlist pa yan. Bida-bida. Ay, nako. Yun na, kasi parang feeling niya, alam ko lahat. Pero alam mo, nakakatuwa sana. Nakasama ko si Jack sa show. Pagkwentuhan ka namin. Yung talagang love na love ka ng kapatid mo. He only has kind words for you. Si Kuya, kung hindi ako masyadong open sa kanya kasi feeling ko ang corny nun, lalo na magkapatid. Nagbabatukan lang po kami dati. As in, suntukan, ganun kami. Ginagawa niya akong lalaki nung bata ako. Corny man to, pero I always love him and I'm always here para suportahan siya sa lahat ng gusto niya. May mga bagay na kahit against ako, kung happy siya, I support him pa rin. Sana ito, paano ka nakapasok sa showbiz, anak? Actually, si Kuya ang nag-start ng lahat po. Yung kagandahan nga po ng malakas ang loob ng kapatid ko, siya yung nauna dyan. So, pinasok ni Kuya yung showbiz, which is yung Walang Tulugan. After ng ilang buwan pa, bago muna pumunta at binisita si Kuya sa Walang Tulugan. Kasi Kuya Germs, nagkataon na dalawa yung upuan noon sa Walang Tulugan. Sa audience lang po ako nanonood lang ako. Yung isa, inupuan ko, tapos yung isa, si Kuya Germs yung nakikita kong umuupo, bilang syempre, normal na tao ka lang naman. Tapos si tatay, tingin ng tingin sa akin. Hindi ko alam, baka may mali ba ako nagawa? O dahil nakaupo ba ako sa tabi niya? Bawal yata ako. Tapos dinner na, pinakilala ko ni Kuya kay Kuya Germs. Tay, ano ko po, kapatid ko po. Sabi niya, ay, ikaw pala yung kapatid ni Jack. Hindi ka man lang nagpakilala sa akin. Ganun. Siyempre, Kuya Germs po kayo, di ba? Hindi ko naman sabi. Nakakaya. Pero sabi niya, next Friday, gusto ko nandito ka na, ha? Ganun po siya. Lang, nakakatuwa naman. Tapos, akala ko nga po, pakonsuelo lang ni tatay kasi baka naman nabigla lang kasi nandyan yung kuya ko, pinakilala ko. Pero hindi. Tapos, may moment na hindi muna kami pumunta ng umpisa. Hinanap ako ni tatay. Hindi ba? Talagang interesado. Tapos yun na po, si tatay rin yung nag-help sa amin na ipakilala kami sa mga nasa 7th floor pa noon. Tara, Shy po kasi name ko na. Punta tayo doon sa taas, ipapakilala ko kayo sa mga boss doon sa 7th floor. Yun na, tapos nag-extra po ako. Hanggang ito nga, nagkaroon ako ng linya ng konti. Best friend ako ng best friend ni Barbie Fortesa sa The Half Sisters. Di ba naman nakakatuwa, malapit na kayong maging sisters-in-law. Wow. And then, pareho pa kayong primetime queen ng Channel 7. Grabe po. Grabe yung blessing po. Minsan po talaga na yung may mga bagay ka na hindi mo ina-expect na dadating sa buhay mo, tapos ibibigay sa'yo. Pero yun ang destiny mo This is your destiny. And dito ka nilagay ni Papa God for a purpose. May purpose yan. Okay. Pero yun lang yung masarap sa pakaramdam po, na alam mo na naabot mo yung mga pangarap mo. Actually, marami pa po akong pangarap na Pero, yung naabot mo yung pangarap mo na alam mong wala kang inaapakang ibang tao, wala kang inagrabyadong ibang tao, yun yung mahalaga. Nabanggit mo kanina, Shy. Apo. So, ang Sanya is not your real name? Yes po. Ano ba ang real name mo, San? Ang real name ko po talaga, Shaira Len Osuna Roberto po. So, dumating pa sa point na nang Walang Tulugan po namin, Shaira Osuna pa yung unang screen name ko. Na nag-decide sila kasi parang, Shy, papasok ka sa showbiz, tapos Shy ka. Kumbaga, negative na. So, mas maganda na, Sanya. Tapos, besides Lopez. po, ang dami na ring Shy. Pero bakit Sanya? Sanya kasi yung manager ko, mahilig sa mga Latina beauty. So yung isa sa mga nakita niya na na name is Sanya, na mukhang Latina. Lahat ng mga baguhan may mga baong kwento. Ano yung mga naging experiences mo nung nagsa-start ka pa lang? Yung nakikita kasi ng mga tao ngayon sa mga nanonood sa atin, feeling nila nakuha natin agad Pero yung mga pinagdaanan natin bago na kuha yung kung ano yung gusto natin. Maraming mga sacrifices, struggle din na nangyari sa atin. Na kung hindi ko na-experience yun, baka nga po ang yabang-yabang ko ngayon. Kasi po may mga bagay tayo na minsan pinaparana sa atin para maintindihan mo yung sitwasyon nila. Correct. So may mga bagay na katulad ko, nice ako sa mga talents natin. Kasi hindi mo alam na yung talent pala na yun
sila na yung magbibida ngayon. Tama. Kaya always Tama. be nice, hindi dahil talent sila, ganito na natin sila tratuhin. Siguro nagsasalita ako ng ganito kasi baka, may na-experience din po ako na hindi maganda syempre. Wala ka pa Nagsisimula lang. pa lang. Minsan ang mga talents natin, di ba, kung saan lang nakaupo. Opo. Na-experience mo ba yung gano'n na? Opo, yung time po namin na nag-start ako, uso pa yon. Pero ngayon nga, nakakatuwa na ngayon kasi meron na silang sarili nilang tent. Nakakatuwa kasi hindi na sila yung, dati po kasi sa kalsada lang. Oo. Tapos maglalatag lang kayo. Na-experience ko po kasi, may moment doon na nakaupo ako sa loob ng tent. Tapos, syempre hindi naman ako artista, talent ako. So parang yung tent is provided for the artist lang. Tapos sabi ba naman sa akin, ginagawa mo dito? May ganun. Doon ka sa labas kasi hindi ka naman artista. Oh. So ako that time, parang feeling ko okay lang kasi happy ako na may trabaho ako that time. Hindi ko siya Napalampas mo tiningnan yun. na mali. Tama rin naman na hindi naman talaga ako artista. Talent ako. Pero yung taong yun, natandaan ko siya. Kumbaga, may mga bagay tayo na sometimes feeling natin hindi tayo nakakasakit ng nararamdaman ng ibang tao. Or dahil ganito lang siya, pwede mo na siyang sabihan ng ganito. Pero yung bagay na yun na nasabi mo sa isang tao, nasabi mo na yun eh. At depende yung nasabi mo na yun kung nakatulong sa kanya or Nakasama. At yung salita na yun, hindi na natin mababawi yun. mababawi yun kasi nasabi mo na eh. That's true. Parang Kumbaga, naging challenge ba sa'yo Opo. yun? And nakatulong siya sa akin, hindi ko siya minasama. Na kasi mas more of, in-appreciate ko siya na okay, next time pag ako yun na nandun sa sitwasyon na ganito. Kasi pangarap ko siya eh. Hindi ko gagawin sa kahit na sino. Buzzer question number 2. Anya, sa mga nakatrabaho mong artista, sa tingin mo, may mga plastic? Siguro na yun nung pumasok ako sa industriyang ito, inaccept ko na talaga na may mga tao talaga na may plastic talaga na. Ang hirap sa kung paano sabihin. Kasi parang naging parte na ng buhay ng mga artista yun. Sistema. Naging In a sistema way. na nila. Na natin, siguro, sama ko na rin Sama sarili na natin ko. sarili natin. Kunyari, may mga taong may hindi gusto sa'yo. Pinaplastic ka nila for the sake of work to eh, trabaho. Paano kapag magkatrabaho tayo, tapos kahit naman ayaw mo sa akin, or ayaw ko sa iyo, parang naging part na siya natin nila eh. Ang hindi ko matake hanggang ngayon sa business, yung kunyari kaibigan mo. Iba yung sabihin natin na, okay, sige, for a good working relationship, magka-vibes tayo sa taping dahil magkasama tayo ngayon. Pero iba yung parang pina-feel sa'yo na habang nagtatrabaho kayo, uy, gustong-gusto ka niya, close na close kayo. Tapos next time na makita mo, parang Hindi ka nakilala o kaya siniraan ka pa. Yan ang masakit. Maraming ganun na yun, no? Na May na-experience na akong ganun. Ilang beses na. Naglalabas ako ng sama ng loob ko ngayon. Siyempre, yun yung mga tao na parang, Lord, kapag ibibigay mo siya sa akin makatrabaho, please wag na. Parang ganun. Kasi ayaw mo ng negative eh. Kasi ako rin po, what you see is what you get sa akin, Nay. Mabait ako sa taong mabait sa akin, Nay. Pero kapag kailangan ko na lumalaban din ako, Nay. Palaban, pero dapat nasa tama Nasa tayo. lugar. Hindi tayo laban ng laban lang, ha? Ayun, Opo. correct. Importante sa atin yan sa showbiz. Yung mga titles na binibigay sa atin. Paano mo yun inaalagaan? Like, thank you po doon sa title na ipinagkaloob niyo sa akin. As in, grabe, minsan hindi pa rin po ako makapaniwalang binigyan ako ng ganong title. Ang masasabi ko lang po, mapapangalagaan mo yun kung sino ka eh. The way kung paano mo pinapakilala yung sarili mo sa title na yun. Sa akin po kasi, yun nga po, what you see is what you get. As long as wala kang inaapakan at inaagrabyadong ibang tao, deserve mo yung title na ibinigay sa'yo. Ano yung naging turning point ng career mo, anak? Encantadia ba ito? Opo, masasabi ko po na Encantadia po talaga. Director po kasi ng Encantadia ay director po ng The Half Sisters that time. Direct Mark Reyes Direct Mark. Nung time po na yon, maingay na ang Encantadia. Tapos nagkaroon po ng parang na-open po yung audition para sa mga Sparkle artist, sa mga GMA Artist Center pa po noon. Sinabi sa akin na, basahin mo yan. Iba't iba yung characters doon, yung roles na nandun, and then kung ano ibigay sa'yo, yun yung aaralin mo. So, ang dami kong inaral that time po. Kasi ang una nilang sa akin binigay, si Agan eh. Hanggang naging si Gorna, hanggang naging si Mira muna.
hanggang naging si Lyra, Alena din, masyadong strong yung personality ko. So, nag-match ako kay Danaya. Kanina ka pa ha. I love you! Sangre Danaya. Narinig mo ako? I love you! Speaking of which, 15.2 million ang followers mo, anak. Sa TikTok pa lang yan. Paano mong hinahandle yung success na yan, yung pressure na yon? Po, hindi ko rin po talaga alam kung ano ba, bukod sa pagiging thankful po talaga na marami akong followers sa TikTok. At least nakakapagbigay ka ng saya sa ibang tao. Ginagawa mo yung bagay na to na masaya ka din. Dapat importante po kasi sa akin yung nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. Hindi siya nagiging pressure para sa'yo. Ayun, tama. Buzzer question number 3, anak. Ay, ayan. Hey, Sanya, sunod-sunod kasi ang mga projects mo, ang daming mong endorsements, at milyon-milyon ng subscribers mo sa iyong social media. Totoo ba ang chismis na ang yaman-yaman mo na? Kasi kung totoo, baka naman pwedeng pautang. Thank you, Paolo. Oh my gosh, natawa ako doon. Oo nga nakakatawa talaga si Paolo. Grabe talaga. Alam mo, thank you Kuya Pao. Sobrang happy po talaga ako sa ngayon. Marami po talagang proyekto ang pinagkakatiwala sa akin ng GMA. And hindi lang po siya basta proyekto. Napakaganda po ng proyektong binibigay sa akin palagi. True. Happy po ako doon. And, naku, yung marami pa akong kakainin bigas, Kuya Pao. Pero hindi nasagot ni Sanya, mayaman ka na ba, anak? Kailangan ko po magtrabaho. Charos. Pero hindi ko po makonsider sarili ko na mayaman. Nandun po ako sa, nabibili ko na yung mga bagay na gusto ko. Nakakabili na rin po ako na siguro importante yun, may bahay at lupa ka. Yan, nakakapag-invest ka na din. Pero mas goal ko po na pag dumating man tayo sa point na yun, mas ipa-priority kong makatulong po sa mga nangangailangan talaga. Lalo na yung mga, mga stray dog. Kasi madami po akong aso. So, simulan ko doon sa mga bata na kailangan ng makapag-aral ng mabuti. Naniniwala pa rin ako, sila rin talaga yung talagang kailangan natin para mas maging maunlad yung bansa natin. Kailangan natin ng edukasyon. Bagay ka talagang first lady. Grabe! Oh my God. May pick a name tayo. Ay, pick a name. Miss Nora Honor, Nay. Ate Guy, Nay ko rin po ito eh. Sa mga hindi po pala nakakaalam kung bakit ko po siya tinatawag na Nay, kasi nagkatrabaho po kami noon sa magpakailanman at nanay ko po siya. Yes. So every time na meron akong nanay o mommy sa sa teleserye o nakatrabaho ko na, hindi ko na maiwasan na ganun yung tawag ko sa kanila. But I always respect them as kanyan. So nagkatrabaho po kami. As in, akala ko nga po, baka grabe si Miss Nora Honor. Pero hindi niya pinaramdam na superstar ako that time. Institusyon, national artist. Opo, grabe, national artist nung nakatrabaho ko. Nagpapaligo ka ba kay tatay? Isama mo yung bakla mo kasama! Lumayas tayo dito! Para wala nang gulo, umalis na kayo! May mga shinare siya sa akin, nakakatuwa, na gusto niya daw, kapag nagkataon na magkakaroon ng secret lang po ito, natin, kala mo na makakaalam eh. Sinabi niya na kung magkakataon na Super G, may Super G siya. Hindi ko po alam nung dati yung ano yung Super G. Sabi niya, alam mo yung Super G? Kasi yung hiya akong, hindi po. So sabi niya sa akin, yung Super G, superhero ako doon, anak. Kung gusto kong i-remake yun, sana ikaw. Oh! Parang, oh my gosh, Miss Nora Honor yun. Ate Guy, tuloy mo na. Kuya Germs. Isa siya sa mga taong talagang nabigay daan sa akin kung bakit po ako nandito. Isa siya sa talagang naniwala sa akin nung wala naman talagang iba pang naniniwala sa akin. Tay, Kuya Germs, lahat po ng mga nangyayari sa akin, lahat to para sa iyo, Tay. Lagi siyang parte na nun, hindi nawala si tatay sa akin. Ever since. Sa kanya rin po talaga. Lahat ng mga success na meron po tayo, si tatay po. Para kay tatay. Gabby Concepcion! Natawa tuloy ako bigla. Hindi kasi siya. Si Mr. Gabby Concepcion kasi, hindi niya ipinaramdam sa'yo kung sino siya. Hindi niya pinaramdam kahit sa set na ganito ako. At kailangan niyo akong i-respect. Walang ganun. Hindi ka ba na-fall? Very humble. Hindi po. Hindi naman. Hindi po. Parang kabarkada po kami dito.
Ang tanong, hindi makaya siya na fall. Nako ha? Nako ha? Miss Marian Rivera. Siyempre, si Ate yan. Si Miss Marian Rivera, grabe. Idol ng lahat yan eh. Napakaganda ng mukha. Yung ambition niya sa life niya, parang hindi natatapos eh. Barbie Forteza. In fairness po kay Barbie, never ko siya nakitaan ng hindi siya naging masama sa akin. Hindi nagmaldita ever, Hindi no? siya nagmaldita. And now, she's almost, magiging sister-in-law. Ako, I always pray kung saan masaya yung kapatid ko, kung saan masaya si Barbie, as kaibigan ko na lang din, ibigay natin sa kanila. Sila pa rin. At the end of the day, kayo pa rin ang magde-decide niyan. That's true. And I always respect your relationship and yung trabaho din nila. Ken Chan, napakasipag na tao. Lahat ng pangarap niya, gusto niyang matupad hanggat kaya niya. Ganon si Ken Chan. Si Ken, isa sa mga nauna sa amin sa Walang Tulugan. Pero mabait na talaga si Ken Chan noon pa, magaling sa hosting. Yun na si Ken. Tapos may moment doon, ang guest, si Lovie Poe. Magkatabi kami ni Ken. Sabi namin, ano kayong pakiramdam nila, no? Na yung sobrang sikat, yung ganito. Darating rin kaya tayo sa time na gano'n. Nagaganon kami, nag-uusap kami ni Ken. So yung nagkukwento kami yung parang pangarap namin maging sila. Bilang magkasama rin kami ni Ken Chan sa All Out Sundays. Nagkukwentuhan pa rin kami ng gano'n. Akalain mo yun. Akalain mo, pinag-uusapan lang natin to. No? Hindi natin akalain na ibibigay pala talaga sa atin. Alden Richards. Kakilala siya ng managers ko. Before kasi si Alden. Nung uso yung mga racket na noon. Isa si Kuya Frank sa madalas na kumukontak kina Mama Ten, kina Alden para magkaroon ng racket. Yan. Tapos syempre, nag-boom yung Aldab niya, which is blessing yun para sa kanya and he deserve it. Kasi napakabuting tao ni Alden. Naka-work ko siya nitong magpakailanman ko. Nandito lang ako, hindi kita iiwan, ha? Totoo ba na ikaw ay niligawan ni Alden? Actually, hindi po. Hindi. Magkaibigan kami dito sa GMA, every time na nagkikita kami. And he's very nice talaga sa lahat ng mga tao. Hanggang ganun lang. And now, meron akong chance na maka-work siya ulit. Pulang araw, makakatrabaho ko po siya. Diba? Nakakatuwa. Congratulations. May bagong project na naman si Sanya. Abangan natin. Final question ko sa'yo, anak. What is the best thing about being Sanya Lopez? Maging totoong tao ka lang. Yun lang po talaga. Maging totoo ka lang sa sarili mo din. Mahalin mo yung sarili mo para mas mahalin ka pa ng ibang tao. At never ever na mang-apa ka o mang-agrabyado ka ng ibang tao. Tama. Words to ponder from Isaiah chapter 7 verse 14. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin will conceive and give birth to a son, and she will name him Emmanuel. Amen. Meron ka bang gustong invite sila for anything, anak? Siyempre po mga kapuso, huwag nyo na pong kalilimutan na siyempre mag-subscribe po dito sa vlog. And meron din po akong vlog. Uy, oo nga. So, unti-unting binabalik ko na po. Pwede nyo po ako i-follow doon sa Sanya Lopez. Maraming salamat po sa inyong lahat. I would like to thank Jill Stewart for my eyewear, Apostol Dental Clinic for my smile, ang aking kaibigan sister ko si Lucy Britannico of Lucy Britannico Salon and Hair Shaft Salon, and of course, isa ko pang sister din ito, si Leia, the owner of Bernardo's Golds and Diamonds. Maraming salamat. And of course, may FG family, maraming salamat sa iyo. Dr. Mitzi, thank you for the love and the support. And again, gusto ko magpasalamat, sobra todo-todong pasasalamat po sa Bundle of Joy Studio. Located po ito sa Scout Rallios Extension, Quezon City. At syempre sa aming Coffee Body PH. Napakabait ng mag-asawa. Maraming salamat sa inyong support, guys. I love you. They are located at 118 Don A. Roses Avenue, Quezon City. Sonia, roses for
dignified lady. Ay, sus, Thank you ginogid. po, Like Nay. you. Thank you so much. Thank you po sa lahat. Sa inyo po, Nay. Again, happy anniversary po, Nay. As in, I love you. super happy ako na naging part ako ng 1 year ng vlog ninyo and more subscribers to come. Yan na, narinig yung si Sanya na nag-invite. At syempre po, sana po marami rin po ang mas ma-inspire pa sa mga kwento ng vlog po ni Mrs. Nuki Serna. Thank you, Sanya. Thank you, Nay. Sobra po. Anyways, guys, thank you very much for all your support sa pag-subscribe po sa amin. Kung nagustuhan niyo po itong aming episode ngayon, please like and share, subscribe, press the notification bell for further updates kung kailan po yung susunod nating vlog. And remember guys, whatever happens, rain or shine, friends po tayo. Thank you. Thank you po. Salamat po ulit. Thank you po. Salamat, Nay. Okay yan. Sa editing na lang.